Shabbat Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Araw po ng Biyernes ngayon. At ngayon din po yung ating araw ng pamamahinga, mga kapatid. So sa dakong ito, Shalom din po sa mga kapatiran na ibang araw ang inyong pamamahinga. Ngunit tayo ngayon dito ay nagkaisa upang gunitain natin o upang i-celebrate po natin, mga kapatid, ang third feast of Ab Yahuwah. Ano po itong third feast? Ito po ay Shabuway kung sa Yahudyat po na pagkabasa, aka 7 weeks feast of the feast of weeks, mga kapatid. Pitong Shabuot o pitong Shabat rather ang lumipas at pagkatapos po nung unleavened bread natin, pitong Shabat na po ang lumipas. So, bakit ba mahalaga ito sa ating journey ngayon? Mga kapatid, very meaningful po. Very significant and I would say na-shaken ako, mga kapatid, dito sa topic na ating pag-usapan today. Kasi nga, hindi ito familiar sa atin kasi nga meron tayong pag-unawa noon katulad sa Pentecost, katulad sa Shabuot, mga kapatid. No, yun ang ating pag-unawa noon. Pero ngayon mga kapatid, malalaman natin na iba pala ang kahulugan. Kung si Ab Yahuwah ang pairalin natin ang kanyang mga katuruan, then maintindihan natin na itong piyes na ito ay hindi po Pentecost, hindi po ito Shabuot, hindi po mga kapatid, but ang tawag po talaga nito ay Shabuway, mga kapatid. So that being said, please allow me po to share our PowerPoint upang mabigyan po natin ng liwanag o ito po, bago yung ating PowerPoint, ipaliwanag ko sandali mga kapatid, no? Na ito po yung ating plotted na schedule. Ito pong Shabuay ay Feast of Weeks o 7 weeks. 7 times 7 po. Kaya ang sagot ay 49. 49 days po after the Matzot, which is ginampanan po natin yung Matzot doon sa ito po, no? Dito po yung Matzot natin. 4th month, 04/2024 po yung ating Matzot. Last day po ng ating unleavened bread. So kung bilangin po natin ito mga kapatid, sa ating kalendaryo po, this is really 7 weeks. Ibig sabihin, 7 Shabbat po falls on the 5th month of the Gregorian, mga kapatid, 2024 po, mga kapatid. So, ayan po ang ating and then pagkatapos po nito, counting 50 days after the Shabuay, so magiging yun po ay magiging fourth na ating feast, which is Bakor or first fruits po. That being said, it will fall on the 7th month ng Roman calendar, 13th day, 2024 po, ang ating Bakor, which is 50 days after sa araw ngayon, mga kapatid. So, that being said, maari po, mga kapatid, na sa dakong ito, magkaiba-iba pa po ang ating pag-unawa dito, mga kapatid, no? Hindi po tayo isa rito sa understanding, but we pray, tayo'y maniwala o we are hoping, mga kapatid, na in Abba Yahuwah's time, tayong lahat po ay magkaisa sa ating mga pag-unawa, mga kapatid. So, okay lang po, we understand differences and we give all esteem and credit kay Ab Yahuwah kung ano man po yung kaniyang mga kilos at galaw. Yun po ang mahalaga sa atin ngayon na meron tayong puso na lagi po tayong naghahanap, seeking kung ano po yung kaniyang mga katuruan, mga kapatid.
So ito na nga po ang ating celebration mga kapatid. Shabuway, Feast of Weeks. Happy Shabuway mga kapatid. AKA Feast of Weeks. Yom Shabbat Worship Celebration po. So talaga ito ay pangpitong Shabbat mula sa ating celebration doon sa mga kapatid, no? After our celebration doon sa Feast of the Unleavened Bread. So that being said, we're done with the blowing of the shofar. So ipakita natin itong picture na ito. Ito po yung Yehudit word Shabuway, Feast of Weeks. Brother Dan, ano bang ibig sabihin ng mga coins na ito? 5 years of Jews revolt against the Romans. 5 coins of shekels of Yasharal. So itong mga 5 coin ito mga kapatid represents year po. So halimbawa ito po ay Alf. Okay, first letter po ng Yehudit letter Alf. Ito po yung unang taon. And then followed by Bat, letter B po. Pangalawang litra, ibig sabihin po pangalawang taon. Then followed by the third letter Gam. Okay po, itong dito Gam po ito represents the third year. And then following that is also Dalt, mga kapatid, letter D. Yun po ay fourth year. And then itong nasa gitna po ay Ha or Hey or Ha, mga kapatid. Represents the 5th year. So ito po yung 5 years of Jews revolts against the Romans sa panahon na iyon, mga kapatid. So yan po ang kahulugan sa mga coins na yan, which also represents the historic revolt against the Romans by the Yehudim o Jews, mga kapatid. Moving on, there are 4 meanings of the word Shabuway po, mga kapatid. Merong 4 na mga kahulugan. To begin po, para magbigay sa atin ng konting information, have to do with making full or satisfied, yun ang una. Pangalawa po, swearing or oaths. And then number 3, resting or stopping. And then pang-apat po ay returning away and returning to. So ito po pala mga kapatid ang kahulugan sa word na Shabuway. So yan po ay introductory lang po yan. Mamaya balikan po natin in detail, mga kapatid. So kailangan maintindihan natin kung ano yung kahulugan sa word na Shabuway. So meron pa tayong mga dagdag na mga pagbigay pa ng mga ebidensya. But first of all, we have to divide the true meaning of Shabuway from Pentecost and Shavuot. So mga kapatid, kailangan pala nating intindihin na ang Shabuway po ay iba talaga siya sa Pentecost, iba siya sa Shavuot. So you may ask me a question, Brother Dan, ano pala ang tinutukoy ng Pentecost? Itinutukoy po niyan yung celebration po nga ng Roman Catholic, mga kapatid. Representing aka Christianity, mga kapatid. Then ano po pala itong Shavuot? And Shavuot po, mga kapatid, ito ay celebration po na ginagawa po ito ng mga Judaism as religion po, mga kapatid. So yung mga Jews na nagmula sa Babylon, pagbalik nila po sa Jerusalem, nasunod po nila itong celebration na tinatawag Shavuot. At mamaya ipaliwanag po natin kung ano ang mga kahulugan sa mga salita na yan. So unti-unti nating paliwanag ngayon. Let's proceed now to the explanation of the Pentecost. Kung napansin niyo itong meron tayong symbol of fire dito. So Pentecost, mga kapatid, ginawa po ng connection ng Roman Catholic na Christianity. Ginawa po nila yung connection dito doon sa giving of the Ruach HaKodesh
mga kapatid, to all mankind found in the book of Acts chapter 2. So ang history po pala ng Pentecost ay ito po ay kagawan po ng mga Roman Catholic, aka Christianity, mga kapatid, kung saan they link the story of Pentecost, they link it to Acts chapter 2. Kaya itong symbol ng fire is also the symbol that they represent when the Ruach HaKodesh was given, was outpoured, mga kapatid. So, ayan po. Tingnan natin na itong word na Pentecost, in the Greek, it means 50 po, 50. Pentecost, in the Greek, it means 50. At sa practice po ng Roman Catholic, meron po silang tinatawag na they are going to wear something white, mga kapatid, during sa kanilang mga celebration ng Pentecost. At recently po, yung mga priests, during their Pentecost celebration, itong mga Roman Catholic, they ask their members to wear something red. So, yan po pala, mga kapatid, ang background. And halimbawa, sa 2023 na Esther po, kung bilangin natin pagkatapos ng Esther papuntang Pentecost dito sa April, rather sa year 2023 po ng Gregorian, kung bilangin mo po yon April 9 to May 28 po, if you count it, mga kapatid, sa 2023 po, i-count mo po yan, April 9 to May 28, it will be 50 days po. So that's an evidence na talaga sa Roman Catholic and all other evangelicals, which represents Christianity, mga kapatid, talagang ina-associate nila sa 50 days nga, mga kapatid, ang Pentecost. So ayan po, malinaw po yan. But meron tayong dalawang mga problema, mga kapatid. So ano po yung dalawang problema natin sa idea na Pentecost is the birth of Cretin? Okay? Brother Dan, ano po yung Cretin? AKA, mga kapatid, no? Christian. So yun ang kanilang paniniwala rito sa Pentecost. It's the birth of Cretin, mga kapatid. Meron tayong dalawang problema. Number one, in Book of Acts chapter 2, the men in all are of Yehuda. Okay? Are Jews, mga kapatid. Kung tingnan natin yung Book of Acts chapter 2, mga kapatid, Peter was sharing or preaching to the men who are Jews, mga kapatid. So, yan po, it does not represent kumbaga, it does not represent Christianity per se, mga kapatid. Pangalawang term is because Cretin is a derogatory word. So, brother Dan, ano ibig sabihin ng derogatory? Yan po ay very negative word. Kung tingnan mo po yun sa Latin equivalent, mga kapatid, very negative po, derogatory yung word na Cretin. Ang ibig sabihin po noon, these are people who are unlearned, uneducated. These are people who are less fortunate po. Yun po ang ibig sabihin sa word na Cretin. And other problem po, mga kapatid, is that itong word na ito was not used in Acts chapter 2, mga kapatid. Never tayo makakita o makabasa sa Maasya chapter 2 itong word na Christian, mga kapatid. So saan po natin mababasa yan? And it's only mentioned once, mga kapatid, in Acts o Maasya chapter 11 verse 26. So mga kapatid, magduda po kayo sa mga word na ginamit sa translation. Pagkatapos isang beses lang nabanggit, magduda po talaga kayo, mga kapatid. Katulad na rin po nung ating ipinaliwanag, ang word na Esther ay matatagpuan lang po sa King James. Okay? Chapter 4 verse 12, kung di ako nagkabali, mga kapatid. Acts 4 verse 12 ba? Or
Acts 8 verse 12. Okay, so nakalimutan ko mga kapatid, no, is not ready here. But yung ating napaliwanag yan noon, yung word na Esther was only mentioned once in the book, in the King James translation. So, kaya isa ito sa mga example na ang word Cretan or Christian, mga kapatid, was also mentioned once only in the book of Acts. So, kaya yan ang ating problema. Thus, the followers of Yahushua are also called what? The way. Mga kapatid, kung basahin mo yung Acts, mga kapatid, mostly doon, mababasa natin that the followers of Yahushua are called the way. Yan po ang kanilang pangalan. Yan po ang tawag sa kanila, the way. Sino ba ang tinutukoy sa the way? Followers of Yahushua. Kasi nga, Yohanan 14 verse 6, ano pong sinabi ng Yohanan 14 verse 6? Yahushua said, I am the way, the truth, and the kaya. So, dahil dyan mga kapatid, yung mga believers na nagsusunod kay Yahushua, tinawag po sila the way. Never po tinawag sila as Christian. But the one who use the name Christian are just, mga kapatid, is only recorded once in Acts 11 verse 26 po, mga kapatid. So, yun po ang problema natin sa Pentecost. So, ngayon, ang ating, Shabuhay is not Pentecost, mga kapatid. Pangalawa, Shabuhay is not also Shabuot. So, bakit ba, Brother Dan, hindi ito Shabuot? Kasi kapag sabihin natin na Shabuot, ito po yung understanding with the Nikod. Okay po? Kapag i-apply po ang Nikod dito, kaya maging Shabuot ang pagkabasa, but that's according po sa Judaism. Okay? O Jewish tradition po, mga kapatid. Then, ito ay, anong tawag nila mga kapatid? Feast to give thanks to Adonai po ang kanilang ni-recognize na pangalan. And according sa pag-aral po ni Sister Ayana, na ang Adonai rito ay hindi si Ab Yahuwah, mga kapatid. Because Adonai can also refer to a deity called Adon, mga kapatid. So, sinabi po diyan na isa sa kanilang mga practices dito is the giving or the remembrance of the Ten Commandments, mga kapatid, no? Wala namang problema diyan sa recalling, reading, declaring the Ten Commandments. Wala tayong problema diyan, mga kapatid. But ang problema dito is it is also tainted with Jewish o Babylonian, kumbaga, celebration doon sa Babylon, mga kapatid. Bakit po? Tingnan mo yan, 2 araw ang kanilang celebration, mga kapatid. 2 days ang kanilang celebration. And then makakaroon po sila ng decoration ng mga bulaklak, 2 meals ang kanilang gagawin, mga kapatid, no? And then meron pa silang mga lighting of candles. And itong mga issue on bulaklak at candle, mga kapatid, hindi naman po nakasulat sa Torah yan, mga kapatid. So, talagang magkaiba po, mga kapatid, no? Ang ating pag-unawa dito. Differences are, Shabuhay is 1-day event lang ang ating pag-unawa sa ating pagpapaliwanag mamaya. And Bakur, which is the first fruits, is 50 days after Shabuhay, mga kapatid. So, yun po pala ang Bakur, which is 50 days after the Shabuhay, mga kapatid. So, ibig sabihin, kung bakit ginawa nilang 2 araw ang Shabuot is because they also couple with it yung kanilang first fruit na celebration, mga kapatid. So, yun po pala ang dahilan kung bakit naging 2 araw. Kasi nga po, Feast of Weeks nila, and then dagdag pa nila yung kanilang yung first fruit, mga kapatid. But sa atin, hindi po ganun, mga kapatid, because separate po ang Shabuhay, separate po siya sa Bakur, mga kapatid, which is 50 days after the Shabuhay. Okay, tingnan mo halimbawa, mga kapatid, no? Tingnan mo itong Shabuot nila. Kailan ito mangyari? Sa kanilang kalendaryo, Siban ang tawag po niyan, mga kapatid, no? Siban. At hindi po yan Siban, mga kapatid, sa Yehudiat, hindi po yan Siban, mga kapatid.
Kung napansin niyo, ang Siban is also related to a pagan. Pagan na term po yan mga kapatid. Naalala ba ninyo mga kapatid na itong kalendaryo po nila ng mga Judaism, meron po silang kalendaryo na ang tawag ay Tammuz. So on the month of Tammuz, meron po silang ganun na month mga kapatid. So ang tanong, sino ito si Tammuz? Diba? Alam po natin mga kapatid, no? Tammuz is what? Is a pagan deity na yan po ay anak ni uh, Nimrod. Okay? Anak po ni Nimrod yan. Isa sa mga mighty one, ito si Nimrod. Ang anak po niya ay ito si Tammuz. At meron tayong record dyan mga kapatid na nag-hire sila ng mga babae na mag-iyak to mourn because of the death of Tammuz, mga kapatid. But again, that is a pagan deity pero naging bahagi po sa kanilang kalendaryo ng Judaism, mga kapatid. So, ayan, ang ating pagpapaliwanag na talaga iba po ang Shavuot, mga kapatid, iba kaysa ating celebration na Shabuway. So, that being said, Shabuway is not Pentecost. Pangalawa, Shabuway po is not Shavuot. Okay po? So, that being said, so ngayon ang tanong, ano ba talaga ang Shabuway? Batay po mga kapatid sa breakdown sa mga titik ng Shabuway. Okay po? So ito po yung Yehudiat word, no? Shan, Bat, Uwa, and Ayan. Yan po, no? Shan, ano po ang pictograph meaning ng Shan, mga kapatid? A pictograph meaning po ng Shan is like a teeth. Okay po? Ano ba ang function ng teeth? Teeth ay para po sa pagkain. Ano pa po? Para sa pag-consume. Okay? And speaks of judgment po, mga kapatid. Okay? Shan speaks of consuming judgment po. Then pangalawa na word, letter is yung bat. Ano po ang pictograph ng bat? Okay po? It's picture of a house, mga kapatid. So it's a picture of a family. Kaninong family ang pinag-usapan dito? Siyempre, no, kay Abia Uwa, mga kapatid. Next letter po ay U or Uwa. Okay po, ito Uwa. Na ang kahulugan po nito sa pictograph po ay secure. Okay? So, ano ibig sabihin nito mga kapatid? Abyawa is what? Securing his house, okay, by consuming, by punishing, mga kapatid. Okay? Securing his household, his family, by punishing, mga kapatid. Okay? With the word yan. Then yung pinaka-last is yung ayan. Okay, yung ayan po mga kapatid, ang pictograph po nito ay mata. Na ang kahulugan po mga kapatid, ang kahulugan po nito mga kapatid is indeed, what does it mean mga kapatid? Ang kahulugan po nito is yung mata, yung paningin, yung pagtingin ni Abya Uwa mga kapatid ay talagang nandiyan mga kapatid. Looking through or seeing through mga kapatid. So, yan po ay Shabuway. Ayan po yan mga kapatid, no? A or ayan Shabuway mga kapatid. So, that being said, Shabuway of Abya mga kapatid is trying to secure, okay, his house. Trying to secure his people mga kapatid. Okay? And how, mga kapatid? Through consuming punishment or judgment kung meron mang hindi nag-fulfill doon sa mga covenant niya mga kapatid. And his eyes is always looking for all of us mga kapatid. So yun po ang kahulugan po ng pictograph. Now, that being said, tingnan po natin ang mga pinag-aralan ni Sister Aliana, Sister Ayana mga kapatid sa YH Direct with her study on scholarly study mga kapatid dito sa mga Yehudiat word mga kapatid. So yung word na Shabay, okay po no? Shabay, kung titingnan natin mga kapatid itong word na Shabay, nandito po H7652 na ang ibig sabihin pala ng Shabay is also means Sheba or seven. Okay?
According sa H7648 po, ang kahulugan ng siyabay, mga kapatid, is really fullness or to be satisfied, to be satiated rather, to be satiated or to be satisfied, mga kapatid. So ang siyabay, ang kahulugan pala ng siyabay is kailangan i-satisfy po. Ano ang i-satisfy? Yung covenant, mga kapatid. Kung ano yung oath, kung ano yung swear, kailangan i-satisfy po yun. Yun po ang word na siyabay, mga kapatid. Then, ayon din dito, siyabay, the same word, siyabay, ayon sa Strong 7650, so ito yung pangatlong kahulugan ng word na siyabay with the different Strong's number, mga kapatid. Ang kahulugan pa pala ay to swear or oath, to bind oneself to a promise, to a pledge, or a covenant with an affirmation by 7 witnesses or 7 oaths. So ngayon mga kapatid, you begin to understand kung bakit 7 times 7. Kasi kailangan po pala yan ng 7 witnesses. Yung pledge na yan na pinag-usapan dito sa pangatlong meaning ng siyabay, mga kapatid, speaks of swear oath na ang isang tao, ang isang grupo ay na-bind po siya doon sa ano yung promise at ano yung pledge, mga kapatid. At ito ay na-affirm ng 7 witnesses or 7 oaths, mga kapatid. Okay, so yan po ang pangatlong meaning ng siyabay. Mga kapatid, yung pang-apat na meaning, meron pa palang pang-apat, no? Siyabay pa rin, ngunit sa Strong's H7646 po. Okay, please take note, isang word lang po ito, siyabay, pero ngayon pang-apat na ang kahulugan. Ang ibig sabihin, to satisfy, mga kapatid, to satisfy, to be satiated, or to complete. And then, an abundance. Wow, mga kapatid, no? Napaka-meaningful pala itong word na siyabay. To satisfy, ano pong i-satisfy? Yung ano po, kung ano yung content doon sa oath. Kung ano po yung content doon sa promise, mga kapatid, i-satisfy po yun. And then, sinabi diyan, or complete and even an abundance, mga kapatid. So, merong tinatabi natin ito na abundance talaga. So, ibig sabihin, kapag yan po ay completed, yan po ay satisfied, then ang resulta po is magkakaroon po ng abundance. Now, please mga kapatid, please understand this, na itong word na shabay pala has something to do with the promise, the oath and the promise of Ab Yahuwah. Kailangan isatisfy niya yon. At tayo din mga Yasaral, kung ano yung agreement natin doon sa covenant na yon, kailangan din po isatisfy natin yung terms, yung condition po ng covenant o oath or promise, mga kapatid, o pledge na yan, kailangan isatisfy both parties, mga kapatid. On the part ni Ab Yahuwah, isatisfy niya. On our part, isatisfy rin natin. Then, ang maging resulta po, mga kapatid, ay abundance. Wow, mga kapatid, no? Napaka meaningful pala ang word na siyabay yan. One word siyabay, pero apat po ang mga kahulugan with all the corresponding Strong's number. Punta tayo mga kapatid sa pinaka-root word sa word na siyabay, which is really siyab, mga kapatid. Siyabay or siyab. According dito mga kapatid, or siyab, according dito sa H7725, na ang kahulugan po mga kapatid ito ay to turn toward, okay? Turn toward or to return or to restore. So, ito po pala mga kapatid ang pinakaugat sa word na ito. From the word shabay, mga kapatid, ang pinakaugat pala niyan ay shab. Na ang ibig sabihin, to turn toward or to return or to restore, mga kapatid. So, ano po yung picture dito, mga kapatid?
when you make a covenant with an oath, you are promising to satisfy the all parties by completing the terms of that covenant. And you are also restoring the relationship between the parties back to a previous condition po, mga kapatid. Palalahanan ko lang po, no, yung iba na nakalimot, kindly po mute ang inyong mga microphone kasi magkakaroon po tayo ng interference po sa ating recording. Salamat po, mga kapatid. So, what is being explained here, mga kapatid? Ito po, na ito palang covenant na meron tayo o meron si Aba sa kaniyang mga tao, katulad nila ni Abraham, kay Yasakat, Yaakov, Yasaral, mga kapatid. Meron po palang merong need, okay? Merong need to satisfy it, and then tayo din on our part, kailangan i-satisfy din po yung mga terms and condition of the covenant. Then, ang mangyari, mga kapatid, is there will be restoration of the broken relationship between the parties. And mabalik, mga kapatid, doon sa previous or original condition po. So, napakaganda po, mga kapatid, ang punto dito. And Sister Aliana, kindly po mute ang inyong sounds because we are recording. Tuloy po tayo dito, mga kapatid, sa Shabuway. Shabuway, mga kapatid, is week o Feast of Weeks. According to Strong's H7620 po. Shabuaya, mga kapatid, an oath to swear or an oath, mga kapatid. And then, ya, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan ay seventh. Okay? Shabaya, mga kapatid, Strong's H7656, sevenfold. Okay, mga kapatid, di ba meron tayong awit, mga kapatid, na sevenfold? Yung pitong akan, mga kapatid, no? Very significant po pala yan, mga kapatid, dito, no? Siabayam, mga kapatid, ito po ay plural na ibig sabihin 70. Okay? And then pinaka-last ito is siabayatay, siabayat yam, mga kapatid. Sevenfold pa rin. So, that being explained to you, itong mga root word, mga word meaning sa word na siyabay or siyabuway, mga kapatid, talagang very meaningful po pala ito, no? Very significant po sa ating journey ngayon. And patuloy tayong ipaliwanag ito. Okay, I need somebody who will be our reader, mga kapatid. Can I ask a reader? Babasahin po ang ilang mga references dito. We have verse 10, verse 11, 12. Can I ask volunteer po na magbasa rito? Ako po, brother. Opo. Yes po. Leia po. Okay. Sister Leia, go ahead po. Okay po. 2 Chronicle, chapter 15, verse 10. Sila'y nagtipon sa Jerusalem sa ikatlong buwan na 15 taon ng paghahari ni Asa. 11. Sila'y naghandog ni Yahuwah ng araw na iyon mula sa samsam na kanilang dinala 700 baka at 7,000 tupa. 12. At sila'y nakipagtipan upang hanapin si Yahuwah, ang aluan ng kanilang mga ninuno, ng kanilang buong puso at kaluluwa. 13. Sino mang ayaw humanap si Yahuwah, aluan ng Yasrael, ay papatayin, maging bata o matanda, lalaki o babae. 14. Sila'y sumumpa si Yahuwah na may malakas na tinig, may mga sigawan, may mga trompeta, at may mga tambuli. 15. Ikinagalak ng buong Yahuda ang panata sapagkat sila'y namanata ng kanilang buong puso
at hinanap siya ng buo nilang hangarin at siya'y natagpuan nila at binigyan sila ni Yahuwah ng kapahingahan sa palibot. Daya po. Salamat, Sister Leah, sa pagkabasa sa ating mga 4 o 5 mga talata. Mga kapatid, isa sa mga evidence kung bakit ma-fall talaga sa pangatlong buwan. Okay? Bakit ma-fall sa pangatlong buwan ang ating Shabuhay? Tingnan mo yan, oh. Ikatlong buwan, oh. Si Haring Asa, nagtipon siya o tinipon niya yung mga tao sa Jerusalem sa ikatlong buwan ng ika-10 taon ng paghari ni Asa. So, ginawa ang gathering sa ikatlong buwan po, mga kapatid. And Shabuhay is also on the 3rd month, mga kapatid. Nasa 3rd month tayo, mga kapatid. 10th day of Kadash Shalas, mga kapatid. No? Ngayon ito, sa Yahuwah's calendar, 10th day of the 3rd month, Kadash Shalas. Ngayon, mga kapatid, sa araw na ito. So, ganoon din po sa ikatlong buwan ang nangyari rito na pagtipon-tipon. So, ano ba yung nangyari, mga kapatid, sa panahon ni King Asa? So, ito na nga po ang kanyang ginawa. Nung nagtipon-tipon na yung mga Jerusalem, tingnan mo, mga kapatid, ang declaration o command ni Asa. Sila'y naghandog ni Yahuwah sa araw na yon. Tingnan mo yan, no? 700 baka at 7,000 tupa. Notice, mga kapatid, yung 700, 7,000 speaks of what po? Okay? Shabuhay, mga kapatid. Doon sa ating napaliwanag kanila na speaks of 7, mga kapatid, di ba? Kanina napaliwanag na po natin yon. Verse 12. At sila'y nakipagtipan upang hanapin si Yahuwah ang alua ng kanilang mga ninuno ng kanilang buong puso at kaluluwa. So, nagkaroon po, mga kapatid, ng pakikipagtipan. Okay? Or kasunduan, mga kapatid. Or covenant, mga kapatid. O ang nangyari rito. At sabi rito na kung sino man ang hindi sumang-ayon, siya ay papatayin, mga kapatid. Bata man, matanda, o lalaki o babae man. Yun po ang magiging consequence dito sa kung sinong hindi magsang-ayon doon sa pakipagtipan kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Sister Ayana, kindly po mute your sound. And then dito sa verse 14, ganito rin po, mga kapatid, ang nangyari. Sila'y sumumpa, mga kapatid, no? Sila'y sumumpa ni Yahuwah na may malakas na tinig. So, ibig sabihin, mga kapatid, sila'y, nung gumawa nila ang sumpa na ito, mga kapatid, yung ginawa nila ito, they responded doon sa malaking tinig. Okay, anong naalala niyo natin kapag marinig natin ang shofar, di ba? Pagkatapos sigaw tayo, mga kapatid, di ba? Sigaw po tayo. Ganun din po ang nangyari rito. Sigawan ng mga tao, may mga trumpeta at may mga tambuli. So talaga ang masyadong maingay po ang nangyari rito. Verse 15, ikinagalak ng buong Yahuda ang panata. See again? Sapagkat sila'y namanata ng kanilang buong puso at hinanap siya ng buo nilang hangarin. Sino ang kanilang, whom they had a covenant o a pledge, mga kapatid. Aba Yahuwah po ang kanilang nakipagkasunduan po, nakipagtipan sila kay Aba Yahuwah, yung buong Yahuda, mga kapatid. So kaya punong-puno sila ng galak. Kaya itong Shabuhay should be characterized, mga kapatid, with gladness and rejoicing, mga kapatid. Kasi buong puso nila hinahanap si Aba Yahuwah. So ano man ang nangyari, mga kapatid? Di ba? Sa ating napaliwanag kanina, the state of that person kapag siya ay bumalik doon sa
pag-satisfy doon sa pledge and oath, mga kapatid, anong mangyari? Ma-restore doon sa original relationship at ma-restore doon sa abundance, mga kapatid, no? So, tingnan mo anong nangyari dito. At siya'y natagpuan nila at binigyan sila ni Yahuwah ng kapahingahan sa palibot. Wow! Mga kapatid, ito pala yung very significant dito sa celebration nito. Yung resulta na kung saan noon meron silang shalom, nawala yung shalom dahil sila ay nag-disobey, hindi sila nag-satisfy doon sa terms and conditions sa covenant or pledge or an agreement, mga kapatid. Hindi nila nasunod yung terms and condition. So nagkaroon sila ng problema. Okay po? But noong nagkaroon na ng pag-satisfy doon sa anong hinihingi ni Ab Yahuwah, mga kapatid, doon sa mga terms and condition, anong nangyari? Na-restore po sila sa original situation, sa original na relationship, at lalo na rito po, mga kapatid, okay po, nabigyan po sila ng kapahingahan. Okay po? Nabigyan po sila ng shalom, mga kapatid. Meaning, wala na pong away, okay? At nagkaroon na po sila ng shalom, even against sa kanilang mga kaaway. Now, itong nasa taas, mga kapatid, ipaliwanag ko lang po, batay na rin po sa ating mga napag-usapan kanina. Shouting, mga kapatid, no? So, saan ito? Ito po, no? Anong nangyari dito? Sila ay sumigaw po. Sana yung sumigaw rito. Okay. Nandito na, no? Mga kapatid, no? Nagkaroon po ng sigawan dito. Chapter Okay. 14, verse 14. Ito na, verse 14. Mga kapatid, tama. Thank you, Sister Leia. So, nagkaroon ng sigawan, mga kapatid. So, ito na, shouting. Sa Yahudiat word, yan po ay taruaya. Okay. H8643 po. Okay. And then, nagkaroon po ng oath, which is sa Yahudiat, yan po ay shabuwe. H7621 po. So, ito na nga, no? Nagkaroon po ng nakipagtipan, mga kapatid. Okay? And then, sworn, Shabay, mga kapatid, no? Shabay, yan po ay H7650. So, saan po yan? Ito, no? Sworn, sinumpa. Okay? Sinumpa, sworn, or pledge po. Yan po ang word dyan, mga kapatid, no? So, pagkatapos ng shabuwe, mga kapatid, which is an oath, rather, an oath, dito, no? Oath. Shabuwe is an oath. Then, nagkaroon ng sworn, ito, no? Shabay, rather. Yan po, mga kapatid, no? And then, what else? Swearing oath is coupled with 7 witnesses, mga kapatid. Kaya kailangan talagang merong 7 witnesses. Saan ito natin nakita? Ito, no? 700 baka, 7,000 tupa, mga kapatid. As also an evidence po na merong seal yung oath na ginawa and sworn, mga kapatid, na nanggawa, merong witnesses, kumbaga, mga kapatid. So, ito yung nangyari sa panahon ni King Asa, na kung saan ang Yahuda, nagkaroon po sila ng, they revisited, mga kapatid, yung kanilang oath, ang kanilang sworn, ang kanilang pakikipagtipan, at ang kanilang sinumpaan, mga kapatid, with Ab Yahuwah. They refreshed it, they renewed it, mga kapatid, sa panahon na ito. And ano nangyari? At the end, verse 15, nabasa na po natin kung ano yung resulta, mga kapatid. So ito na nga po yung full meaning of Shabuwe, mga kapatid. Dagdag pa doon sa ating mga Strong's number kanina, Shabuwe, ito na nga, is to share an oath, a week or the 7th week of Shabbat after the last Shabbat of Pasak, from the root word Shabay, sa ating napaliwanag na kanina,
which means to satisfy, to be full, or to be complete, mga kapatid. So, bakit ngayong araw ang ating Shabuhay, mga kapatid? Kasi ito na nga tinatawag na uh, week, a week o the 7th week of the Shabbat. Ngayon po ang 7th week of the Shabbat. Ikapitong Shabbat po ngayon mula nung nagkaroon tayo ng Pasak and Unleavened Bread. Ngayon po ang ikapitong Shabbat, mga kapatid. Na ang root word ay Shabbat, na ang ibig sabihin to satisfy, to full, or to complete. Okay po? While Shabuhay does not mean to swear or more fully, it is a past tense po, mga kapatid. So it really means sworn. Okay po? A swearing from the past. But Shabuhay means more than this. It has 4 different meaning. So, more than defining it, mga kapatid, doon sa mga Strong's number, ngayon mga kapatid, we are going to highlight itong 4 na mga kahulugan, itong word na Shabuhay. One is oath, okay, or swear, and then satisfaction, rest, and then turning and returning po. So ating ipaliwanag po yan as we go on. Ngayon, itong swear or an oath, mga kapatid. So, batay dito sa ating napag-aralan, sa ating na-mention na kanina, doon sa ating pagpaliwanag sa Chronicles, 2 Chronicles 10, 15, 10 to 10, 15 mga kapatid, sa nabasa na kanina. Ngayon, balikan po natin at ipatuloy nating ipaliwanag, mga kapatid, na ang swear or an oath na nangyari rito, hindi lang po sa panahon ni King Asa, meron nangyari yan, but swearing and oath also happened sa panahon ni Abraham. Okay? Abraham, Isaac, at Yaakov, mga kapatid, nangyari po pala yan sa ating mga nalaman na o napag-aral na sa nakaraan, mga kapatid. In which, na si Aba ay meron po siyang promise doon na ang seed ni Abraham talagang dadami po ang kanyang seed. Yun po ang kanyang promise, mga kapatid. Okay? And ang terms and condition doon na si Abraham talagang lalakad po siya ayon sa kagustuhan ni Ab Yahuwah. Ganon din po kang Yasakak at kang Yaakov, mga kapatid. So, we can also read that dito sa Shamot 33 verse 1, Dabaryam o Deuteronomy 6 verse 10. Mababasa po natin yan, mga kapatid. But sa dakong ito, bigyan po natin ng example itong swear and oath dito sa Shamot chapter 19. So wala akong naisulat dito, mga kapatid. Can I ask a volunteer na buksan niyo po ang inyong kasulatan sa Shamot chapter 19 po, verses 5 to 8. Okay po? Can I ask a volunteer na pwedeng magbasa sa inyong scripture kung meron kayo dyan? Shamot o Exodus 19, 5 to 8 po, mga kapatid. Ito po rin ay makikita natin sa Shamot 24 verse 3, Dabaryam o Deuteronomy 31 verse 20, and Uyakra o Leviticus 19 verse 12. Pwede po ninyong mabasa sa mga references na yan. But ngayon, babasahin po natin itong Shamot 19, 5 to 8. Any volunteer po? Shamot 19:5 to 8. And now Papa. if you constantly obey my voice and shall guard my covenant, then you shall be my treasured possession above all the peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a reign of Kohenim and a Kodesh nation. Those are the words which you are to speak to the children of Yasharel. And Moshe came and called for the elders of the people and put before them all these words which Yahweh commanded him. And all the people answered together and said, all that Yahweh has spoken, we shall do.
Moshe brought back the words of the people to Yahweh. Hallelujah. Yadayawa po. Mga kapatid, dito sa nabasa ni Sister Cheryl, nandito po yung terms and condition. Dito sa swear and ought, mga kapatid. Dito sa word na shabue o shabe, mga kapatid. Nandito po yung terms and condition. Take note, mga kapatid, na Ab Yehowa was speaking through Masya. Ang kinausap niya ang Yasar-al, mga kapatid, doon sa bundok ng Sinai, mga kapatid, no? So, yan po ang context and background dito. Ano po yung terms and condition na dapat nilang i-satisfy? Ano po yun? Verse 5, and now if you diligently obey my voice and shall guard my covenant, then you shall be my treasured possession above all the peoples, for all the arat is mine. See? Ano po yung magiging resulta, mga kapatid, kapag gagawin nila ang terms and condition, which is diligently obey? Okay po? And then, shall guard my covenants. Obey and guard my covenant. Shama, no? Yan po ang Yaudiat word for that, mga kapatid, no? Shama. Ang kanilang dapat gagawin, mga kapatid. Diligently obey the voice and guard my covenant or keep my covenant. Then ano po yung magiging resulta nito kapag i-satisfy nila or i-complete nila ang terms and condition? Ano pong sabi ni Abba? Then you shall be my treasured possession. Ibig sabihin mga kapatid, magiging set apart, magiging made apart people yung mga Yasar-al na yun. Kapag gagawin nila yung terms and condition doon sa swear or oaths, mga kapatid, which is sa ating napaliwanan na kanina, shabue or shabe, mga kapatid. So, ang tanong ngayon is, then ano yung response po ng mga tao? Kasi si Ab Yehowa, yun ang kanyang promise. So dapat may promise din po ang mga tao. Okay, batay doon sa nabasa ni Sister Cheryl, all that Yehowa said, sabi po ng mga tao, we will do, mga kapatid. Asia po ang word diyan, ano, Asia, kung sa Yehudiat yung Shama kanina, yun ang kanilang terms and conditions, Shama, mga kapatid. They should diligently obey, mga kapatid, but dito Asia, meaning all that you said, Ab Yehowa, yan po ay aming gagawin. And mga kapatid, hindi lang po ito one time na nagsalita ang mga tao. If you read following chapters, chapter 24, ganun pa rin mga kapatid. All that Yehowa said, sabi ng mga tao, we will do, mga kapatid. So, that being said, ito na nga yung ating pagpapaliwanag, mga kapatid, na meron talagang parte ang tao dito sa mga swear and oaths o dito sa covenant. May parte talaga ang tao. Kung ano yung kanyang parte para ma-restore doon sa original relationship, condition, at abundance, talagang meron pong gagawin ng tao. At ano po yun? Yun, i-complete niya, i-satisfy po niya kung ano ang hinihingi doon sa terms and condition, doon sa oath and swearing, mga kapatid. Okay po, pangalawang meaning po, satisfaction. Okay? So, tingnan natin ngayon itong satisfaction na issue, mga kapatid. Shabue is also about satisfying the oaths of Yahuwah, mga kapatid. Made to by Yasar-al's forefathers. Or Yasar-al is also required to satisfy kung ano po yung inihingi ni Ab Yehowa as they going to enter the good life doon sa promised land na naibigay o naipromise po ni Ab Yehowa, mga kapatid. Shabue is also about being perfect and completing all of the oaths.
Ito po pala ang kahulugan mga kapatid. Shabuhay is talaga completing all the oaths. Lahat ng mga hinihingi, dapat kumplituhin po natin yun. At dito sa ating kwento ngayon, tingnan natin mga kapatid, no? I ask again another reader na babasahin itong Dabaryam chapter 6 verses 10 to 11 and then Uyakra po verses chapter 23 o Leviticus 23 po verse 15, no? I ask a reader, pwede pong magbasa niyan. Habang hinahanda niyan mga kapatid, ito na nga yung swear, no? Swear or shabay, na kung saan shabay means to become satisfied or to satiated, mga kapatid, no? Satiated. So kailangan i-satisfy talaga ang word shabay, kailangan i-satisfy into full, mga kapatid. Kung ano yung hinihingi, dapat i-satisfy po yon. Can we ask somebody to read the Baryam 6 verse 10 to 11? Then Uyakra po. Verses chapter 23 verse 15. Any reader po? Uyakra lang ko, bro. Go ahead, Sister Mariam Yao, and then somebody will read on the Baryam chapter 6 verses 10 to 11. Ikaw na munang mauna, Sister Mariam. Sige, Dabaryam 23 verse 15. Hindi po, Uyakra 23. Uyakra 23 verse 15. Apa. And from the morrow after the Shabbat, from the yom that you brought the sheep of the wave offering, you shall count for yourselves. 15 lang, bro. Apa. So yun lang, nakasabi dyan, no? Count for yourselves what? Kung sa 15, count yourself 7 complete Shabbat. Apa. Okay, so ayan, no? 7 complete Shabbat. Thank you po, Sister Mariam. So, yun, no? Magbilang ng 7 complete Shabbat. So, yung word na yan ay shabay, mga kapatid. Shabay ang word na yan sa Yahudiat, mga kapatid, no? Shabay ang word na yan. So, kailangan kumplituhin yung 7 Shabbat. Okay? Yun ang kailangan na makomplito po. So, kaya nagbilang tayo ng 7 Shabbat after tayo nag-celebrate ng Feast of the Unleavened Bread. After niyan, kasi Shabbat na rin po yun, no? Di ba? After niyan, nag-count tayo ng 7 Shabbat. Kailangan ma-complete po yung 7 Shabbat because yun po ay requirement po. Okay? Can we hear from the Baryam, chapter 6, 10 to 11 po? Okay po. Go ahead, Sister Leia. Dabaryam chapter 6 verse 10 to 11. So it shall be when Yahuwah your Alua brings you into the land of which we swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you large and beautiful cities which you did not build. 11. The houses full of all good things which you did not fill, hewn out wells which you did not dig, vineyards and olive trees which you did not plant, when you have eaten and are full. Wow. Mga kapatid, anong napansin ninyo dito sa nabasa ni Sister Leia? Di ba kanina pinag-usapan natin yung abundance? Kapag ma-restore na yung relationship or na fulfill po yung terms and condition, there is the aspect of satisfaction. On the part ni Ab Yahuwah, mga kapatid, isatisfy niya po ang mga tao. Kasi yun po ang kanyang pledge doon, yun po ang kanyang oath. Kailangan niya pong gawin po yun, mga kapatid. So, anong nangyari rito nung sila'y dumating na doon sa Promised Land? Okay? Di ba? Sa nabasa ni Sister Leia, mga kapatid. Anong naramdaman nila nung nandoon na sila sa Promised Land? Anong sinabi dito? See, mga kapatid? Verse 10, sinabi dyan, no? It shall be that when Yahuwah your Alua brings you into the land of which He swore to your fathers, to Abraham, see,
swore to your fathers Abraham, Yitzchak, and Jacob to give you great and good cities which you did not build. O, di ba mga kapatid? Speaks of abundance po ito. Wala silang ginawa dito, wala silang contribution dito na naghirap sila sa pagtrabaho sa lugar na yan. Pero binigay ni Yahweh sa kanila kasi nga po, they have satisfied the terms and condition. Tingnan mo yung verse 11. And houses filled with all kinds of goods which you did not fill, and wells dug which you did not dig, vineyards and olive trees which you did not plant, and you shall eat and be satisfied. Kasi mga kapatid, kita yung word na you shall eat and be satisfied. So, ibig sabihin, on the part ni Yahweh, ginawa na po niya yan, mga kapatid. And sure enough, nung sila'y dumating na doon, anong nangyari mga kapatid? Kitang-kita nila that the land was indeed flowing with milk and honey. Wow, mga kapatid. Yan po ang nangyari. Yahweh, ginawa niya ang kanyang parte, mga kapatid, which is they will be satisfied, mga kapatid, which is they will experience abundance, mga kapatid. Ginawa po ni Yahweh ang kanyang parte. And of course, mga kapatid, alam po natin ang kwento dito sa Yasharal na ito. At some point, hindi na nila ginawa ang kanilang terms and conditions. So anong nangyari sa kanila, mga kapatid? They also what? They also suffer, mga kapatid. So ito na nga, no? At ang bilang review, 7 Shabbat shall be completed. Saan iba? Binabasa na kanina ni Sister Mariam Yao. And it shall be completed, and it shall be satisfied, and Yahweh will satisfy His part. Kung ano po ang parte ni Yahweh, gagawin niya po yon. So mga kapatid, ito po ay isang lesson itong Shabuway nating celebration ngayon. Ito po pala ay isang lesson na ating itanim sa ating mga puso't isipan, mga kapatid. Kung tayo man ay nasunod natin yung mga terms and condition doon sa Shabuway na yan, mga kapatid. Kung nasunod po natin ang terms and condition doon sa oath and pledge, mga kapatid, then abundance will follow, mga kapatid. Shalom will follow. Baraka, mga kapatid, will follow, mga kapatid. Wow! Napaka-wonderful pala ang promise na ito. So, Shabuway is not only about oath, mga kapatid, and swear. Shabuway is also about satisfaction on the part ni Yahweh. At sa atin din po, dapat natin gawin, mga kapatid. Pangatlong kahulugan ay rest po. Okay, rest. Shabuway is also about getting rest from turmoil, from slavery, from bondage. Di ba? Anong nangyari sa Yasharal? Almost 400 years po sila, mga kapatid, nandoon sila, naging alipin sila ng Matsariam, mga kapatid. Pero dito sa nangyari na ang Shabuway na ito, mga kapatid. Okay? Anong nangyari? May huminto na sila'y naging alipin, mga kapatid. They were once alipin, but now they're no longer alipin. They were once in turmoil, mga kapatid, but now they are no longer in turmoil, mga kapatid. Yasharal received rest when Yahuwah freed them from Matsariam. Shabuway, mga kapatid, is a Shabbat that falls on the weekly Shabbat, mga kapatid. This intensifies and multiplies the meaning of rest, mga kapatid. Rest from the weekly work and permanent rest from the state of bondage, mga kapatid, on the part of Yasharal. So, ano pala ka mahalaga ito, mga kapatid? Can somebody open to Devarim chapter 5 verses 12 to 15 po? And we will ask somebody to read po, Brad. Devarim Ako po, Brad. verses 12. Yes, go ahead, Brother Ron. Go ahead po. Devarim chapter 5 verse 12. Guard the Shabbat day to Kadosh. It has Yahuwah your Elohim commanded you.
13. 6 days you labor, and you shall do all your work. 14. But the seventh day is a Shabbat of Yahuwah your Elohim. You do not do any work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your cattle, nor your stranger who is within your gates, so that your male servants and your female servant rest as you do. 15. And you shall remember that you were a slave in the land of Mitzrayim, and that Yahuwah your Elohim brought you out from there by a strong hand and by an outstretched arm. Therefore, Yahuwah your Elohim commanded you to perform the Shabbat day. Hallelujah. Salamat po, Brother Ron, sa pagkabasa. Next time po, basahin po natin as Alua, no? Yung title dyan. We don't read it as Elohim, although yan po ang nakasulat dyan, but we prefer to read it as Alua, mga kapatid. Alua. Okay. Next time po, okay lang. Thank you, Brother Ron, sa pagkabasa. So mga kapatid, doon sa ating na-explain na doon kanina, malinaw po pala mga kapatid na talaga, kumbaga, na-highlight mga kapatid, yung 7 Shabbat na pinag-usapan dito is na-highlight po yung rest. Yung pagpahinga po. Hindi lang po pala mga kapatid pagpahinga doon sa trabaho, ano rin po, pahinga din po mula sa mga kapatid, mula sa mga turmoil, kahirapan ng slavery at marami pang iba, bondages mga kapatid. Ganon din po mga kapatid ang nangyari. Yeah, that's how meaningful and significant this is mga kapatid. So it's really emphasizing on Shabbat. Kaya 7 Shabbat ang pinag-usapan itong Feast of Shabuay mga kapatid. It's a 7 Shabbat highlighting to cease or to stop, in order to rest, in order to sit down, in order to be still. Mga kapatid, di ba kanina sa ating reading sa Tahliam 46, verse 10 po, be still and know that I am Yahuwah. Said of Yahuwah doon mga kapatid, no? Tahliam 46 verse 10, be still and know. So, ito po pala ay bahagi dito sa kahulugan ng Shabuay, which is not only oath or swear, mga kapatid, but also satisfaction. And then ngayon, pangatlo ay yung emphasis on rest. At hindi lang rest sa pagtrabaho, but rest din po sa lahat ng mga challenges na kung saan ang mga tao, ang mga followers ni Abi Yahuwah ay nahaharap po mga kapatid. So, ngayon, pupunta na tayo sa pang-last na kahulugan, mga kapatid. So, can somebody prepare muna in advance? Shemot chapter 32, verses 11 to 12, mga kapatid. No? We'll ask somebody to prepare on that. So, ngayon, mga kapatid, nasa pang-apat na meaning tayo ng Shabuay. Una kanina, swear an oath. Pangalawa, satisfaction. Pangatlo po, rest. Ngayon, returning and turning and returning. Turning saan po? Balik po kay Abi Yahuwah. And then returning uli. So, ano yung ibig sabihin nito mga kapatid? Yahuwah turns Yasar-al from idolatry po and returns them back to his righteous path. Yun po pala ang kahulugan nito. Turning away sa mga idolatry, mga kapatid. Turning away sa pagka-Torah-less, mga kapatid. And then return them back to his righteous path. Balik tayo uli doon sa tamang mga daan, mga kapatid. Okay po? Can I ask somebody? Shemot 32, 11, and 12. Can somebody read on that, please? Shemot. Opo, Sister Cheryl, go ahead po. Shemot 32:11. Opo, 32:11.
But Moshe pled with Yahweh his Alua and said, Yahweh, why does your wrath burn against your people, whom you have brought out of the land of Mitzrayim, with great power and with a strong hand? Why should the Mitzrayites speak and say, for evil he brought them out to kill them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from the heat of your wrath and relent from this evil to your people. Okay po? So, yan po mga kapatid ang nabasa ni Sister Cheryl mga kapatid. Now, batay dito sa nabasa ni Sister Cheryl, Masya pleaded with Yahuwah. Bakit po? Kasi nagkasala rito ang mga tao mga kapatid. They worship the golden calf kung kung naalala niyo po mga kapatid, di ba? So ngayon nagalit na si Aba at nais na po niyang i-wipe out silang lahat mga kapatid dahil sa kanyang tinding galit. Pero ano po yung ginawa dito ni ginawa dito ni Masya? Masya mga kapatid plead or ask for mercy mga kapatid. Kasi po Yahuwah is under oath. Are you with me mga kapatid? Yahuwah is under oath. Meron po siyang promise mga kapatid na dapat i-fulfill po niya mga kapatid. So here, there is what we call remembrance na pinag-remind po ni Masya si Yahuwah about yung promise ni Yahuwah kay Abraham, kay Yasakak o sa Yasar-al mga kapatid. And sa kanyang mga servants whom you swear by your own self. Masya was reminding Yahuwah and said to them, I will multiply your descendants as the stars of Shamayam, and all this and that I have spoken of I give to your descendants, and they shall inherit forever. So Masya is trying to speak this loudly mga kapatid, not to say na nakalimutan na ni Yahuwah. Hindi po diyan nakalimutan yan mga kapatid. Hindi po. But Masya is trying to declare it mga kapatid because Abba is obligated to satisfy mga kapatid that terms on his part mga kapatid. Kasi may promise po siya. Ano nang mangyari ngayon kapag hindi na niya, kung papatayin niya ang lahat, ano nang mangyari mga kapatid? O, di ba? Ano nang sasabihin ng mga tao doon sa Matsaryam? O, di ba, mga kapatid? Nakita ninyo mga kapatid what's going on here? So, ang pinaka-root word po dito na ating pinag-usapan kanina, itong word na turn, okay? Turn is shab, mga kapatid. H7725. Na ang word na shab or turn, meaning to turn or to return or to restore, mga kapatid. So, there is a need na i-restore. Kahit oo, nagkasala sila. Pero there is a need na i-restore sila mga kapatid. Because Yahuwah is, meron po din po siyang kailangan i-satisfy mga kapatid doon sa terms na meron siya as he promised to Abraham, Yasakak, and Yaakov o Yasar-al mga kapatid. Okay po? And we have other references here at kayo na lang po ang magbasa niyan mga kapatid. So, that being said, ito po yung punto na sa ating journey ngayon mga kapatid. How important this is sa ating journey ngayon? Mga kapatid, sa ating journey ngayon, malamang minsan tayo ay ma-overpower sa ating mga kahinaan, mga kapatid. But like Masya, mga kapatid, we plead for mercy. Like Masya, mga kapatid, we ask for mercy mula kay Yahuwah, mga kapatid. Kahit naman tayo ay nagkasala, tayo ay na-fall down, pero kailangan din nating gawin ang ating parte. Okay po? Pagkatapos tayo maghingi ng awa,
kay Abya Uwa, dahil meron siyang promise, dapat ganun din po ang ating response on our end, mga kapatid. That is, hingi tayo ng patawad, that is, mag-repent tayo, at that is, balik loob tayo doon sa Shema and Shamar, mga kapatid. Kung saan, sundin natin, i-guard natin, okay, yun po ang Shamar, i-guard natin, at i-Shama, yun po ang mag-obey po tayo. Obedience and guarding the commands, mga kapatid. Yun po, Shama and Shamar, mga kapatid. Gawin po natin yun kasi yun po ang dapat nating i-satisfy as Abba Yahuwah also will satisfy on His part, mga kapatid. So, wow, that being said, ito na po yung ating napag-usapan na full meaning of Shabueh, mga kapatid, to share an oath weekly po on the 7th week of Shabbat after the last Shabbat of Pasak or unleavened bread, mga kapatid. And from the root word Shabeh, kanina po, no, may mga 4 tayong mga kahulugan sa word na Shabeh. But ang pinakamalaga doon is to satisfy, be full, or complete, mga kapatid. Now that you know the full meaning of the understanding of Shabueh, una po, oath and swear. Pangalawa po, satisfaction. There's a need to satisfy on the part ni Abba Yahuwah. On our part, kailangan i-satisfy natin kung anong ni-require sa atin. Para mangyari po yung pangatlong kahulugan, which is rest, mga kapatid. Yung shalom. Have you experienced shalom, mga kapatid, sa inyong journey ngayon? Sa nangyari kay Brother Sakak Ban Yao, aka Alex, mga kapatid, sa nangyaring pagsubok sa kanyang journey ngayon, sa kanyang buhay. O, di ba? Napakagandang lesson po ito, mga kapatid, para sa ating lahat, na may rest. Pero sa rest na pinag-usapan na yan, meron po tayong parte. Shama and Shamar. Obey and guard, mga kapatid. Then, there is what we call the last meaning, that is turning and returning. Turning po away doon sa ating mga pagkakamali, idolatry, yung Torah-less, lawlessness, and wickedness, turning away from them, mga kapatid, and returning to Abba Yahuwah, mga kapatid. So, that is really a journey that we have into the old path, into the narrow path, mga kapatid. And may this celebration that we have had today reminds us of the full meaning of Shabueh, mga kapatid. At ito ay napaliwanag ko na po sa nakaraang mga gathering po natin na ito na nga po, mga kapatid, no? While it is true na wala tayo na doon sa Jerusalem, nasa scattered time tayo ngayon, mga kapatid, pero pwede pa rin nating magawa ito, mga kapatid, no? Ito tinatawag na free will offering or voluntary offering, mga kapatid. Pwede pa rin nating itong magawa. According to the baraka that Abba Yahuwah has given us. Saan po ito makikita? Devarim 16 verses 10 and 16 po, mga kapatid. Hindi ko lang po basahin yan, but sa nakaraang mga araw, ating nabasa na po yan, mga kapatid. So, ayan, that being said and heard, mga kapatid, ano yung kahulugan nito sa ating journey ngayon? Malamang, mga kapatid, marami itong mga kahulugan sa bawat isa sa atin, no? This has several implications po sa journey natin, mga kapatid, meron tayo ngayon. And since wala naman po tayo roon sa Jerusalem, mga kapatid, then paano po natin magawa itong free will or voluntary, mga kapatid? As we have mentioned, na kung meron po kayong mga community na nakilala o nalaman malapit sa inyo na may mga unfortunate o less fortunate na mga group of people, pwede po kayong mag-alok ng certain amount, mga kapatid, bilang inyong handog kay Abba Yahuwah.
and you do something for that needy, mga kapatid. Pwede po niyong gawin yon. And kung nais niyo pong mag-join dito sa atin, meron po tayong Badyao community na iniisip natin na we would share a food, mga kapatid. We will share something for them. Pwede rin po, mga kapatid, as we have already highlighted and mentioned it sa nakaraang mga araw, mga kapatid, through feeding ministry, kumbaga, mga kapatid. Bakit po mahalaga yan? Because sa ating nabasa na dito sa Dabaryam 16 verse 10 and 11, mga kapatid, kung saan yung mga widow, yung mga fatherless, in other words, yung mga disadvantaged, pwede rin po silang maging recipient, mga kapatid, doon sa ating free will offering, mga kapatid, na gagawin. So, that being said, ano kaya ang mensahe na ito? What is this to you, mga kapatid? Just like to acknowledge itong ating mga sources, and of course, nakuha po natin ito, mga kapatid, no, from YHU Direct by Sister Ayana. Any sharing po from what has been shared here? Something to say, something to share, mga kapatid? Ano po yung pangungusap ni Aba sa atin? Kung meron man po, feel free to unmute and then share po kung meron kayo, mga kapatid. Dito sa meaning of Shabuhay, mga kapatid, which is significant for you, which is meaningful for you, mga kapatid. Okay, go ahead, Sister Cheryl. Go ahead po. Thank you po, Brother Dan, for this teaching. Kasi pagkakaalam ko po is Shabuhay and Shabuot is the same. Just the letters. Pero talagang magkaiba po talaga pala sila. So, we have to go to the old ones. Kasi yung luma, yung old, yun po yung mas may katotohanan. Apa. At returning, napakaganda ng meaning kasi we are not just resting for the works of the physical, Apa. but we are also resting for the spirit and mental. Mental and emotional, because this parang what is happening around us is really will affects our emotions and mentally. Tama po. Napakaganda po ng meaning nitong Shabuhay. At hindi lang pala siya simpleng Shabbat. At it makes us fresh kasi nakapag-rest tayo, then we come to think ano yung mga nangyari, saan tayo nagkamali, saan tayo nagkulang, kaparehas din ang nangyari noon kay Aaron na siya yung leader siyang tumayo na leader pero hindi siya nag-stand out dun sa alam niya na kasama siya ni Moshe na humarap kay Pharaoh. Kasama siya ni Moshe na alam niya kung ano yung mga sinabi ni Abba Yahuwah nung that time, but hindi siya nag-stand out. Nawalan din siya ng hope. Nadala siya ng mga tao. At in these situations now that we are facing and we were going to face, na dapat po hindi tayo madala sa sitwasyon. Tama. Dapat po mag-stand up. Kagaya po ng naging desisyon ni Brad na Alex, apa. He chooses to follow, he chooses to be under of Abba. Kasi yun nga po sabi sa Ecclesiastes na itong mundo ito, anong pakinabang natin dito? Tama. Wala tayong pakinabang dito. Wala, We just see it na meron tayong pakinabang, pero ang totoo wala tayong pakinabang dito because this all will be gone. At
this flesh will be rotten. Mm. Ano nga ba ang pagiging pakinabang natin? Kung pipili tayo, piliin natin yung tama, piliin natin si Abba because in that, we have the victory at the end. Yun lang po, Brother Dan. Yada, Yawa, mga kapatid. While you are sharing, no, Sister Taga Cheryl. Yahuwah. Opo. Sandali lang, Brother Ron. While you are sharing, Sister Cheryl, when you said na kapag mag-Shabbat tayo, dapat meron pala talagang pagmuni-muni, pagbalik loob, kung ano man, kung nagkakamali tayo. Di lang pala matulog lang o magpahinga lang, but yun, no, tuwing mag-Shabbat tayo, meron pala dapat na ganun na mga pagmuni-muni po. Turning and returning. Go ahead, Brother Ron. Sorry. Go ahead, Brother Ron. Go ahead po. Ano ko lang po, Brad, regarding po dun sa lagi kong panalangin araw-araw, Opo. na bigyan mo po ang aming mga kaluluwa ng pagkain sa araw-araw. Po, opo. Somehow, nare-realize ko na po ngayon na yun po ang talagang kailangan natin. Kasi po dun sa dasal na ama namin, di ba po ang Opo. binabanggit dun bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw. Tinapay, opo. Pero ang naintindihan ko po, iba pong pagkain ang kailangan natin araw-araw. Yung pagkain ng ating pong kaluluwa. Tama po. Yung ating pong espiritu. And naano po ako na kung di man ako nakakadalo o nakaka-join, medyo masama po ang loob ko nun. Pero ngayon po talagang pinipilit ko na naman. Kasi po yun ang hinihiling ko talaga yung pagkain ng aking kaluluwa, maintindihan ko po yung kalooban ng ating aluwa, Yahuwah. Opo. Wala na po sigurong mas importante pa kaysa doon. Tama po yung sinabi ni Sister na kahit ano pong gawin natin dito, wala tayong papakinabangin dito. Lahat po ito iiwanan natin. Tama po. Opo. Pero ang mahalaga po, yung pupuntahan natin kung saan tayo pupunta. Pagka po pinagpahinga na tayo ng ating aluwa Yahuwah, ating Aba Yahuwah, lahat po yan kasi wala namang kabuluhan sa kanya yan Ang mahalaga sa kanya yung pong ating mga kaluluwa kung saan mananahan tayo na kasama niya sa kanyang kaharian. Yun po ang pinaka-importante sa lahat habang nabubuhay po tayo. Yung pong masunod natin ang kalooban niya dito habang nasa lupa pa po tayo. Kasi po pag pinagpahinga na po tayo, wala na tayong magagawa. Hatulan na lang po tayo. Yada, Yahuwah. Yan lang po, Brad. Praises. Shalom. Opo, praises kay Abba Yahuwah, no, sa realization, personal reflection po ni Brother Ron, kung saan talagang napakahalaga yung ating tutukan din po natin yung pangangailangan ng ating kaluluwa, ang ating rook, mga kapatid. Mahalaga po yun. Okay po, anyone else would like to share? Brother Demetrio, may sasabihin po kayo? Nako ikadugangan ng atong gitunan karon nga gabhiyon. Nasabtan nato o nadungog nato ang gusto ni Yahuwah sa toa. Kay mao man ni ang plano ni Yahuwah sa toa. So aron ang maayo nga plano ni Yahuwah sa atoa, madawat nato ug mahimo nato atong sundon kung unsa ang iyang gusto nga buhaton nato. Kay naay part nato ug napoy part si Yahuwah. Wow. Opo. Madawat nato ng shalom, madawat nato ng mga blessing nga gikan sa iha kung ato pud buhaton ang gusto niya nga buhaton nato samtang naapatan nining kalibutan. Tama po. Kay
sa kay ang kanang gibuhat ni Yahuwah dili na para sa iya ha. Gibuhat na ni Yahuwah para sa tuwa. So naguulang ko sa mga Israelin o sa mga Hudiyo sa unang panahon, wala nila padayon ang pagsunod sa covenant o sa Opo. pulong ni Yahuwah, wala nila gisunod. So sayang. Sayang kayo kung sa akong gitanaw ang gibasa nato gitun-an sayop kayo ang mga leader sa unang panahon. Maliban lang atong nakahimo kay wala gyud nila gipadayon ang pagsunod kang Yahuwah sa gusto ni Yahuwah. Hinungdan nga naputol ang saad ni Yahuwah. So mo na atong hinumduman nga kung masunod yun ta sa iyang kagustuhan, mupadayon yun ta. Dili ta muundang. Dili ato balihon ang mga pagtamay, mga kalisod, mga kapait. Atong hinumduman ang saad ni Yahuwah. Kaya si Yahuwah magsaad, dili gyud na siya mapakyas. So, buhaton gyud niya ang gusto niya mahitabo sa ato. So, nindot ang atong mga pagtulunan. Although, ulahir mang gyud ta ani. Pero para sa ako kay gayon na ni gihatag ni Yahuwah nga mahibalota niini kay na ako may panahon buhi pa man ta. Yes. So, ato lang sundon tong gusto ni Yahuwah nga atong himuon para ang mga butang iyang gisaad madawat nato sa atong mga henerasyon karon. Opo. Yan po. Purihin si Ab Yahuwah mga kapatid sa paliwanag ni Brother Demetrio, konting paliwanag sa Tagalog na in-highlight niya po yung party natin at party ni Ab Yahuwah. Meron tayong mga obligasyon. And added to that, na-highlight niya po yung kasaysayan po ng Yasar-Al. Opo, nung pumasok na sila doon sa Promised Land, enjoy po sila doon sa mga baraka ni Ab Yahuwah doon, pero hindi po yun nagtagal. Kasi nga po, hindi nila nasunod. Hindi nila na-fulfill po yung terms and condition. So, yan ay isang lesson sa ating ngayon, sa ating journey ngayon. Kung sila man po, Yasar-Al ay na-failure, dapat sa ating journey po mga kapatid, learn lesson from the Yasar-Al. At sa ating journey ngayon, patuloy tayo. Kahit anumang yung mga pagsubok, ano naman yung mga paghamon sa atin, dapat tuloy-tuloy tayong sumunod at magsilbi po kay Ab Yahuwah. Dahil po, Ab Yahuwah is faithful mga kapatid. Kung ano yung kanyang promise, ano yung kanyang mga salita ay gagawin niya po yun mga kapatid. Yada Yahuwah sa sharing ni Brother Demetrio. Anybody else? Meron pang idagdag? Yes po. Meron pa bang magsalita, magbahagi? Please let us know po if there's one. Okay po. Kung wala na, then mga kapatid, batay po rito sa ating mga napag-usapan today on Shabuhay. Kung ano ibig sabihin ng Shabuhay, napakalaking halaga po sa ating journey ngayon. Nawa kayong mga manood sa Republish, nawa patuloy kayong magmuni-muni dahil po napakaseryoso po itong journey natin. Merong mga terms and condition na dapat nating gagawin at ganoon din po on the part ni Ab Yahuwah, gawin din po niya ang kanyang bahagi mga kapatid. So that being said, all esteem and praises kay Ab Yahuwah sa mga sharing, sa mga inputs at sa kanyang pagpangungusap sa bawat isa sa atin. All esteem and praises kay Ab Yahuwah through Yahushua HaMashiach. Akan.